Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng marangyang bahay ni Jacob sa loob ng isang eksklusibong subdivision. Ngunit sa loob ng silid, tila walang bahid ng init ang nararamdaman ni Diane. Ang tanging naroon ay ang nanunuot na lamig ng boses ng kanyang asawa. Si Jacob ay nakatayo sa tapat ng minibar, kalmadong nagsasali ng alak habang suot ang kanyang mamahaling silk robe. Sa tabi niya, nakaupo sa high chair ang isang babaeng nagngangalang Cindy, isang modelo na halos kalahati ang edad ni Diane, balot ng alahas at may mapang insultong ngiti sa mga labi. Diane, wag na natin pahabain pa ito. Matalino kang babae. Simula ni Jacob, hindi man lang tinitignan ng asawa. Meet Cindy. Siya ang bago kong partner. Mas class, mas smart, at mas bagay sa status ko ngayon bilang CEO. Ikaw, gasgas ng itsura mo. Hindi ka napasok sa lifestyle ko. Hindi makapaniwala si Diane. Pakiramdam niya ay binubuhusan siya ng kumukulong tubig. Asawa mo ako, Jacob. 3 taon akong nagsilbi sa'yo. Noong nagsisimula ka pa lang at wala pang laman yung bulsa mo, sino ang kasama mo? Sino ang nagluluto, naglalaba, at sumusuporta sa'yo? Humalakhak si Jacob. Isang tunog na puno ng pangungutya. Iyon na nga ang problema, Diane. Hanggang doon ka na lang. Pangkusina at panglabada. Sa mundong ginagalawan ko ngayon, kailangan ko ng maganda. Hindi isang katulong na galing sa bukid. Lumapit si Jacob kay Diane at tinuro siya sa mukha. Huwag kang umasta na parang may karapatan ka rito. Pamamahay ko ito. Ako nagbabayad ng bawat sentimong ginagastos mo. Lahat ng suot mo, pati ang kotseng ginagamit mo, sa akin galing. Ikaw, isa ka lang freeloader. Eksakto namang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang isang matandang lalaki na may dalang basket ng mga sariwang prutas. Nakasuot ito ng straw hat, lumang t-shirt at tsinelas na may bakas panamputi dahil katatapos lang nitong tumulong sa pagdidilig sa garden sa baba. Siya si Tatay Chris, ang ama ni Diane. Anong nangyayari rito? Tanong ni Tatay Chris sa mahinahong boses. Diane, anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? Tinignan ni Jacob si Tatay Chris na may matinding pandidiri. Hey, sino ang nagsabing pumasok ka rito? Tingnan mo ang dumi-dumi ng tsinelas mo. Sinisira mo ang imported carpet ko. Umalis ka nga rito. Magsama kayo ng anak mong walang halaga. Jacob, wag mong sigawan ng tatay ko. Sigaw ni Diane. Pilit na humaharang sa asawa. Bakit hindi? Bulyaw ni Jacob. Ang lakas ng loob niyo na umasta na parang sa inyo ang bahay na ito. Security, palabasin ang mga hampas lupang ito sa property ko. Napakasama ng loob mo, Jacob. Kaya ko pang tanggapin ang mga panlalait mo sa akin pero ang sigawan ng tatay ko ay hindi ko papayagan. Isang malakas na sampalang iginawad ni Diane sa nagulat na asawa at sa babae nito. Para yan sa panloloko mo sa akin. At ikaw, babae? Alam mong may asawa si Jacob pero lumapit ka pa din. Salamat ka. Yan lang ang nakuha mo sa akin. At sa araw na ito, tapos na tayo, Jacob. Galit na saad ni Diane. Dahil sa ginawa ni Diane at hindi agad na nakapagsalita si Jacob. At imbes na matakot, dahan-dahang naglakad si Tatay Chris papasok sa gitna ng sala. Sa gulat ni Jacob, naupo ang matanda sa Italian leather sofa at kampanteng ipinatong ang maputik na tsinelas sa glass coffee table. Abot! Akmang susugod si Jacob pero itinaas ni Tatay Chris ang kanyang kamay. Jacob Salcedo, banggit ni Tatay sa buong pangalan nito. CEO ng Zama Solutions. Noong nakaraang buwan, muntik ka nang mabankrupt kung hindi dahil sa isang anghel na investor na naglagak ng 500 milyong piso sa kumpanya mo, tama? Natigilan si Jacob. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng paggalito. Paano mo nalaman yan? Confidential ang impormasyong yan. Ngumisi si Tatay Chris. Isang ngising puno ng autoridad na hindi pa nakikita ni Diane noon. Inilabas niya ang isang cigarette mula sa bulsa ng kanyang lumang short. Dapat ay nag-research ka muna, Jacob. Kilala mo ba kung sino ang may-ari ng Hacienda Mondragon sa probinsya?
Ang Hacienda Mondragon na nagmamay-ari ng venture capital firm na sumalo sa kumpanya mo. At ako si Arturo Chris Mondragon. Nanlaki ang mata ni Jacob. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Mondragon? Imposible. Ang sabi sa akin, silent partner lang ang investor. Silent partner ako. Dahil ayaw ko malaman ng anak ko na binibili ko ang dignidad mo. Malamig na sabi ni tatay. Pero ngayong narinig ko ang lahat, Dayan anak, ihanda mo ang gamit mo. Iiwan na natin ang lalaking ito. Nanigas si Jacob sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nanginig hanggang sa nabitawan niya ito. Ang tunog ng pagkabasag niya ay dahan-dahang nanginig. Hindi niya maalaman kung ano ang kanyang gagawin. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang mundo. Ang pangalang Arturo Mondragon ay hindi lamang basta pangalan sa mundo ng negosyo. Ito ang pangalan ng silent giant na nagmamay-ari ng halos lahat ng lupain sa Katagalugan at ang tunay na puwersa sa likod ng investment firm na nagligtas sa kanya sa pagkalugi. Tatay Chris, nagbibiro lang po ako. Nauutal na sabi ni Jacob. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Masyado lang po akong pagod sa opisina. Dayan, mahal, sabihin mo sa tatay mo. Nagkakaasaran lang tayo, di ba? Hindi sumagot si Dayan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay wala nang makitang anuman, kundi isang estranghero. Huwag mo akong tawaging tatay. Malamig na sabi ni Arturo Mondragon. Dahil sa mula sa oras na ito, bawat sentimong inilaga ko sa Zama Solutions ay babawiin ko. Bukas na bukas din, asahan mo ang tawag ng mga abogado ko. At Jacob, ang bahay na ito, siguraduhin mong nakaimpake ka na bago sumikat ang araw dahil ang lupang kinatatayuan ng building na ito ay pag-aari ng isa sa mga kumpanya ko. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na gamit mula sa probinsya. Lumabas si Dayan sa mansyon nang hindi lumilingon. Iniwan niya ang lahat ng alahas, designer bags at mga gamit na ibinigay ni Jacob at ang mga bagay na ginamit nito para ituring siyang isang pag-aari lamang. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang malawak na lupain ng mga Mondragon sa Nueva Ecija. Sa gitna ng gabi, ang tanging maririnig ay ang hampas ng mga alon sa pangpang ng kanilang pribadong resort. Habang mahimbing nang natutulog ang kanyang ama sa kanilang ancestral house, lumabas si Dayan at naglakad patungo sa dalampasigan. Naupo siya sa buhanginan, nakatingin sa malawak at madilim na karagatan. Doon lang niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha, ang sakit ng pagtataksil at ang panlalait ng taong pinagkatiwalaan niya ay tila mas matalim pa sa anumang sugat. Pakiramdam niya, sa kabila ng yaman ng kanyang pamilya, ay wala siyang halaga dahil hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao sa loob ng 3 taon. Ang mga bituin ay masyadong maganda para saksihan ang iyong pag-iyak. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Dayan, isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting linen shirt at itim na pantalon, ang dahang-dahang lumalapit sa kanya. May hawak itong tasa ng kape at may tindig na tila ba ang buong paligid ay sumusunod sa kanyang bawat galaw. Siya si Liam Salvador, ang isa sa pinakabatang bilyonaryo na kilala sa parang maraming negosyo. Ang pamilya Salvador ay matagal ng kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga Mondragon. Sino ka? Tanong ni Dayan habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Isang taong ayaw makakita ng isang babae na nasasaktan. Sagot ni Liam. Naupo siya sa isang malapit na troso. Sapat ang distansya para hindi mailangan dalaga. Narinig ko ang nangyari sa Maynila. Ang asawa mo? O dapat ko bang sabihing dating asawa ay isang malaking pagkakamali para sa iyo? Tumingin si Liam ng diretso sa mga mata ni Dayan. Ang kanyang titig ay hindi awa, kundi isang pangako. Dayan, hindi ka lang housewife.
Ikaw ang anak ng isang pinakamakapangyarihang tao sa rehiyong ito. At kung papayag ka, tutulungan kitang makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Hindi lang natin kukunin ang pera niya. Tuturuan natin siya ng leksyon ng nararapat sa asawa mo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nararamdaman ni Dayan ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang basta bilyonaryo. Siya ang magiging sandata niya sa paparating na pagsubok na haharapin niya. Ang simoy ng dagat sa Nueva Ecija ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit para kay Dayan, tila nakakulong pa rin siya sa alaala ng mga masasakit na salita ni Jacob. Maagang nagising si Dayan at natagpuan ang kanyang sarili sa beranda ng kanilang mansyon. Nakatanaw sa malawak na taniman ng kape na pag-aari ng kanyang ama. Doon siya dinatnan ni Liam Salvador. Ang nakaraan ay parang anino, Dayan, bungad ng binata habang iniaabot ang isang tablet na naglalaman ng mga stock market report. Habang nakatitig ka rito, lalo kang makakaramdam ng sakit. Pero kung haharap ka sa liwanag, may iwan mo ang aninong iyon sa likuran mo. Tumingin si Dayan sa kanya. Paano, Liam? Sa loob ng 3 taon, ang tanging alam ko lang ay maging asawa ni Jacob. Nakalimutan ko na kung sino ako bago ko siya nakilala. Ngumiti si Liam, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Kung ganoon, sisimulan natin sa simula. Hindi kita babaguhin, Dayan. Ibabalik lang natin ang bersyon mo na nawala dahil sa maling tao. You are a Valderrama, Mondragon. It's in your blood to lead, not to serve a coward like Jacob. Dito, nagsimula ang puspusang paghahanda. Hindi ito ang tipikal na makeover na nakikita sa mga pelikula na nakatuon lang sa panlabas na anyo. Si Liam mismo ang naging mentor ni Dayan. Sa loob ng 2 linggo, dinala siya ni Liam sa mga boardroom meetings ng Salvador Global bilang isang silent observer. Tinuruan siya nito kung paano magbasa ng financial statements, kung paano makaramdam sa galaw ng merkado, at kung paano gamitin ang katahimikan bilang armas sa negosyo. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw. Turo ni Liam habang nasa loob sila ng isang pribadong library. Nasa kontrol ito. Look at your opponent in the eye and let them wonder what your next move is. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang aura ni Dayan. Ang dating balisang tingin ay napalitan ng talas at talino. Sa tulong ng mga stylist na kinuha ni Liam, tinulungan din siyang i-update ang kanyang wardrobe. Hindi para maging classy, para sa iba, kundi para maging komportable sa sarili niyang balat. Pinalitan ang kanyang mga simpleng damit ng mga structured power suits at minimalist na disenyo na nagpapakita ng kanyang autoridad. At sa pagdaan ng mga araw, iba-ibang Diana ang minamaliit ng kanyang asawa at pinagpalit sa ibang babae. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga dokumento para sa pagsasara ng Zamel Solutions, hindi napigilan ni Diana na magtanong, "Bakit mo ito ginagawa, Liam? Anong dahilan mo para tulungan ako? Masyado kang bata para pagtuunan ako ng pansin." Tumigil si Liam at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Dayan, isang hawak na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ng babae. Dahil nakikita ko ang apoy sa mga mata mo, na matagal na nilang pilit na pinapatay. At gusto ko nga kung unang makasaksi kapag tuluyan ng naging malaking sunog ang apoy na yan, natutupok sa lahat ng nang-api sa'yo. Ang hindi alam ni Dayan ay matagal nang may lihim na pagtingin ng binata sa kanya, simula pa nang makita niya ang litrato ng babae sa mansyon ng mga ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dayan na hindi lang paghiganti ang nagtutulak sa kanya. May bago ng rason. Ang patunayan sa sarili niya na siya ang higit pa sa isang freeloader. Hindi na siyang bumalik at handang-handa na pumunta na Maynila bilang ang babaeng magpapabagsak kay Jacob Salcedo. Ang conference room ng Salvador Global ay nababalot ng tensyon na tila ba hihinto ang paghinga ng sino mang papasok dito. Si Jacob Salcedo ay kanina pa pabalik-balik sa paglalakad. Panakanakang inaayos ang kanyang korbata. Sa loob ng ilang linggo, gumuho ang kanyang mundo. Ang Zama Solutions ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak matapos bawiin ng mga Mondragon ang bawat sentimo ng kanilang puhunan.
Ang huling barahan niya ay ang pakikipag-merger sa kumpanya ni Liam Salvador, ang tanging tao na may tapat na yaman para isalba siya. Relax, Jacob. You look desperate. Bulong ni Cindy sa kanya. Bagaman siya mismo ay bakas ang kaba, eksaktong bumukas ang pinto. Unang pumasok si Liam Salvador. Suot ang isang navy blue suit na nagpapakita ng kanyang walang kapantay na kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng mata ay napako sa babaeng kasunod niya. Suot ang isang ivory power suit, nayakap ang kanyang magandang hubog ng katawan. Pumasok ang isang babaeng may matikas na tindig. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang talas na tila ba kayang hiwain ang sino mang haharang. Good morning, Mr. Salcedo. Boses ng babae, malamig, profesional at pamilyar. Dayan? Bulalas ni Jacob. Halos malaglag ang panga niya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang housewife na gusto ng damit at laging nakayuko. Ang babaeng ito ay naglalabas ng aura ng isang reyna. Anong ginagawa mo rito? At bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Miss Diane Valderrama Mondragon is the chief executive consultant for this merger. Pakilala ni Liam habang pinagbubuksan ng upuan si Diane sa kabisera ng mesa, ang pwesto ng may pinakamataas na otoridad. Executive consultant? Isang biro ba ito, Liam? Tawa ni Jacob na hinaluan ng kaba. Dayan, umuwi ka na. Hindi mo alam pinag-uusapan dito. Business ito, hindi pagluluto sa kusina. Hindi kumurap si Dayan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang mamahaling leather bag at ipinatong ito sa tapat ni Jacob. Tama ka, Jacob. Business ang pinag-uusapan natin. At sa business, kailangan linisan ang mga assets na wala ng halaga. Pinuksan ni Jacob ang folder. Inasahan niya mga kontrata ng merger ang naroon. Ngunit ang tumambad sa kanya ay mga dokumentong may titulong Petition for Nullity of Marriage. Privacy and Divorce Papers, Jacob. Mariing sabi ni Dayan, kasama ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil mo at ang audit report ng paglustay mo sa pera ng kumpanya na galing sa tatay ko. Pinirmahan ko na ang lahat ng panig ko. Ngayon, ikaw na lang hinihintay. Dayan, sandali. Mag-usap tayo. Sigaw ni Jacob. Akmang lalapit ngunit mabilis na humarang si Liam. Ang mga mata nito ay nagbabanta ng panganib. Huwag mo nga hawakan ang consultant ko, Mr. Salcedo. Malamig na babala ni Liam. Pirmahan mo ang papeles na yan. Kung gusto mong pag-isipan ko pa ang pagsalo sa basurang kumpanya mo, o maaari mo ring tanggihan at panoorin ang pagsekwester namin sa lahat ng ari-arian mo bago matapos ang araw na ito. Napatingin si Jacob kay Dayan. Ang babaeng dati niyang nilalait at tinatawag na freeloader ay nakatingin na sa kanya ng may pangahamak. Sa sandaling iyon, narealize ni Jacob na ang babaeng itinapon niya ay siya palang may hawak ng kanyang kinabukasan. Ang gabi ay nababalot ng katahimikan. Sa isang eksklusibong restaurant na nakadungaw sa ilaw ng lungsod, pagkatapos ng mainit at matagumpay na harapan sa boardroom, dinala ni Liam si Dayan sa isang lugar na malayo sa ingay ng negosyo. Ito ang kanilang unang pagkakataon na magkasama nang hindi pinag-uusapan ang mga numero, stocks o ang paghihiganti. Masyadong mabilis ang tibok ng puso ko kanina. Pag-amin ni Dayan habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Akala ko, kapag nakita ko si Jacob, ihina muli ang loob ko. Pero na makita ko siyang nakaluhod sa harap ng mga dokumentong yun, wala na akong naramdaman kundi kalayaan. Ngumiti si Liam. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus sa babaeng nasa harap niya. Iyon ay dahil hindi mo na kailangan ng validation niya, Dayan. Ngayong gabi, hindi ka na ang anino ng isang Salcedo. Ikaw na ang liwanag ng mga Mondragon. Ibinaba ni Liam ang kanyang baso ng wine at tinawakan ng kamay ni Dayan sa ibabaw ng mesa. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Alam kong hindi madaling magsimulang muli. Salamat din, Liam. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi natapos ni Dayan ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng restaurant. Isang nanggagaliiting Jacob ang pumasok. Amoy alak at gusto tang suot na tuxedo.
Sinundan siya ng mga security guard na pilit siyang pinipigilan, ngunit tila nawala na sa katinoan ng lalaki. Dayan! Liam! Akala niyo ba tapos na tayo? Sigaw ni Jacob. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at desperasyon. Ginamit mo ang pera ng tatay mo para nakawan ako. At ikaw, Liam, akala ko ba kaibigan kita? Sinulot mo ang asawa ko para lang makuha ang kumpanya ko? Dahan-dahang tumayo si Liam. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Diane at Jacob. Jacob, umalis ka na bago ko pagawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Wala ka ng karapatan dito. Pinirmahan mo na ang divorce papers. Stranger ka na sa kanya. Hindi ako aalis. Hanggat di ka bumabalik sa akin, Dayan. Bulyam ni Jacob. Pilit na inaabot si Dayan. Na-brainwash ka lang ng lalaking ito. Naaalala mo ba lahat ng ibinigay ko sa'yo? Ang mansyon. Ang buhay na pinangarap mo. Sa puntong ito, tumayo na rin si Dayan. Hindi siya nagtago sa likod ni Liam. Sa halip, humakbang siya pasulong at hinarap ang lalaking dating kinatatakutan niya. Ibinigay? Jacob, bawat sentimo na ginastos mo para sa akin ay galing sa pawis ng tatay ko na kinalimutan mong pasalamatan. Ang buhay na pinangarap ko ay naging bangungot dahil sa'yo. Inilabas ni Dayan ang kanyang cellphone at may tinawagan. Security, please escort Mr. Salcedo out and call the police. May restraining order na ako laban sa kanya na inisyu ng korte kaninang hapon. Nanigas si Jacob. Hindi niya akalain na naging ganoon kabilis at kahanda si Dayan. Habang hinihila siya ng mga gwardya palabas, patuloy ang kanyang pagsisigaw. Ngunit para kay Dayan, ang boses na iyon ay tila hangin na lang na dumadaan. Nang muling tumahimik ang paligid, lumingon si Liam kay Dayan. May bahid ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Huminga na malalim si Dayan at tumingin kay Liam ng may tunay na ngiti. Ayos lang ako. Ngayong gabi, tuluyan na nahulog ang maskara niya. At sa wakas, handa na akong simulan ng buhay na ako naman ang may gawa. Inalok ni Liam ang kanyang braso. Kung ganoon, ituloy natin ang gabi. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Isang buwan matapos ang huling engkwentro kay Jacob, ang pangalang Dayan Valderrama Mondragon ay hindi na lamang bulong-bulungan sa mga pahayagan. Ito na ang bagong mukhang kinatatakutan at hinahangaan sa loob ng Makati Business District. Wala na ang bakas ng mahiyain na housewife. Ang babaeng bumaba mula sa itim na Mercedes Maybach ay isang kilala na sa larangan ng industriya. Suot ang isang emerald green power suit na nagpapakita ng kanyang bagsik at kagandahan. Sa loob ng gusali ng Salvador Global, naghihintay ang mga board members para sa presentasyon ng pinakamalaking proyekto ng taon, ang Mondragon Salvador Ecotech City. Ito ang unang opisyal na proyekto ni Dayan bilang chairperson ng sarili niyang kumpanya. Handa ka na ba? Tanong ni Liam nang makasalubong niya ito sa lobby. Tumingin si Dayan sa kanya at tumango naman ng may kumpiyansa. Higit pa sa handa, Liam. Panahon na para ipakita sa kanila na ang lupang tinatawag nilang bukid ay ang siyang magpapatakbo sa hinaharap. Habang nasa loob ng boardroom, lahat ay tahimik. Habang nagsasalita si Dayan, ang kanyang boses ay malinaw, puno ng awtoridad at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipinakita niya ang plano kung paano gagawin. Sentro ng makabagong teknolohiya at agrikultura ang kanilang lupain sa probinsya. Ang mga board member na dati ay minamaliit ang kanyang kakayahan ay napangangana sa talino at detalyadong estratehiya ng babae. Matapos ang matagumpay na meeting, naiwan sina Dayan at Liam sa loob ng silid. Iniligpit ni Dayan ang kanyang mga gamit nang maramdaman niya ang presensya ni Liam sa kanyang likuran. You were brilliant, Dayan. Mahinang sabi ni Liam. Ang layo na ng narating mo. Hinarap siya ni Dayan. Dahil iyon sa taong hindi bumitaw sa akin noong wala akong bilib sa sarili ko. Salamat, Liam. Dahan-dahang hinawakan ni Liam ang mukha ni Dayan. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na tungkol sa mga negosyo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang makita kang ganito, malaya, matapang at masaya, iyon ang tanging investment na hindi ko pagsisisihan.
Sa kabila ng kanilang lumalalim na ugnayan, alam ni Diane na hindi pa tapos ang laban. Sa labas ng kumpanya, nabalitaan niyang tuluyan ng nabaliw sa utang si Jacob at pinalayas na rin ito ni Cindy nang maubos ang pera nito. Ngunit imbes na matawa, mas pinili ni Diane na mag-focus sa hinaharap. Ano ang susunod nating move? Tanong ni Diane habang nakangiti kay Liam. Ang susunod, tangon at tugon ni Liam habang inaalok ang kanyang kamay. Ang ipagdiwang ang tagumpay mo. May alam akong tahimik na lugar na walang press, walang trabaho, kundi tayo lang. Ngunit habang naglalakad sila palabas, isang mensahe ang natanggap ni Diane sa kanyang telepono. Mula sa isang unknown number. Akala mo ba nanalo ka na? Hindi pa tayo tapos, Diane. Akin ang lahat ng yan. Alam ni Diane kung kanino galing yon. Isang desperadong hiyaw mula sa isang taong hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Ang tagumpay ni Diane ay naging metya ng tuluyang pagkabaliw ni Jacob Salcedo, habang ang pangalan ni Diane ay idinadaos sa mga marangyang pahayagan. Si Jacob naman ay nagtatago sa isang maliit na motel, pinalaya sa mga dating kaibigan at tinalikuran ni Cindy matapos maubos ang kanyang huling sentimo. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang mansyon, at higit sa lahat, wala na siyang maipagmamalaki pa. Hindi pwedeng ganito lang to, bulong ni Jacob sa dilim, habang nakatitig sa mga luma nilang larawan ni Diane. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong luluhod ka rin sa hirap, Diane. Ang huling alas ni Jacob, isang serye ng mga edited na video at peking dokumento na nagpapalabas na si Diane ay nagnakaw ng pondo mula sa Zama Solutions bago sila naghiwalay. Ginamit niya ang kanyang natitirang koneksyon sa isang tabloid para ipakalat ang balita na ang reyna ng business ay isang magnanakaw at ginagamit lang si Liam Salvador para itago ang kanyang mga anomalya. Kinabukasan, nabulabog ang opisina ng Mondragon Salvador. Nagkakagulo ang mga reporter sa lobby, pilit na humihingi ng pahayag tungkol sa kumakalat na issue. Sa loob ng opisina, mahigpit ang hawak ni Diane sa kanyang mesa. Peking lahat yan, Liam. Alam mo yan. Hindi ko alam kung paano pumasok sa database ng accounting nila noon. Lumapit si Liam sa kanya. Kalmado ngunit bakas ang bagsik sa kanyang mga mata. Hindi siya natataranta. Sa halip tila mas lalo siyang naging mapanganib. Alam ko, Diane. At alam ko rin kung sino ang nasa likod nito. Jacob thinks he's playing a game of chess, but he doesn't realize I own the whole board. Anong gagawin natin? Masasirang image ng Ecotech City. May pag-aalalang tanong ni Diane. Huminga ng malalim sa Liam at tinawakan ng magkabilang balikat ni Diane. Trust me, sa mundong ito, ang katotohanan ay parang ginto. Gaano man ibaon sa putik, kikinang at kikinang pa rin yan kapag hinugasan. Huwag kang lalabas, hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Sa halip na magtago, nagpatawag si Liam ng isang biglang press conference sa isang mismong lobby ng kumpanya. Kasama niya ang head ng cybersecurity ng Salvador Global at ang dating accountant ni Jacob na matagal na palang hawak ni Liam. Sa harap ng mga kamera, ipinakita ni Liam ang orihinal na logs ng database. Ang mga dokumentong ipinakalat ni Mr. Salcedo ay hindi lamang peke. Ang mga ito ay bakas ng sarili niyang pagtatangka na ilipat ang pondo sa isang offshore bago siya mabankrupt. We have the metadata, the IP addresses, and the witness. Inilabas din ni Liam ang isang audio recording kung saan narinig ni Jacob na sinusubukang bayaran ang isang reporter para ilabas ang maling balita. Mr. Salcedo is a desperate man trying to bring down a woman who is 10 times the person he will ever be. Bago matapos ang conference, tumingin si Liam ng diretso sa main camera. Tila ba kausap niya si Jacob sa kabilang linya. Jacob, if you ever target Diane again, kahit isang salita lang, sisiguraduhin kong ang susunod na kwartong tutuluyan mo ay may mga rehas na bakal. At hindi ako nagbibiro. Nang mapalitaan ni Jacob ang nangyari, alam niyang talo na siya ng tuluyan. Ang kanyang huling alas ay naging sarili niyang hatol. Sa loob ng opisina, napanood ni Diane ang lahat sa TV. Nang bumalik si Liam, hindi na nakapaghintay si Diane. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap. Salamat, Liam.
Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ibinaba ni Liam ang kanyang ulo para magpantay ang kanilang mga mata. Dahil sa bawat laban mo, Dayan, ang pagkatalo mo ay pagkatalo ko rin. At hindi ako papayag na matalo ang babaeng mahal ko. Nanlaki ang mga mata ni Dayan sa narinig. Ngunit bago pa siya makasagot, dahang-dahang inilapit ni Liam ang kanyang mukha para sa isang halik na puno ng pangako at proteksyon. Mahal kita, Dayan, matagal na. At handa akong gawin ang lahat para proteksyonan ka. Ngunit hindi sumagot si Dayan ng sandaling iyon. Matapos ang unos na dulot ng desperadong hakbang ni Jacob, nagpa siya si Don Arturo na magdaan ng isang simpleng pasasalamat sa Hacienda Mondragon, malayo sa nakasisilaw na ilaw ng Maynila at sa mapanuring mata ng media. Ang hacienda ay tila isang paraiso ng katahimikan. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga bundok ay nagsilbing gamot sa pagod na puso ni Dayan. Isang engrandeng hapunan ang inihanda. Nakalatag ang mga mahabang mesa sa ilalim ng mga punong mangga na pinalamutian ng mga maliliit na bombilya. Dumalo ang mga tauhan sa bukid na itinuturing ng pamilya ni Tatay Chris. Ngunit sa kabila ng katuwaan, ang atensyon ni Dayan ay nakapako sa lalaking katabi niya, si Liam. Hindi ko akalaing ang isang Liam Salvador ay masasanay sa ganito kasimpleng selebrasyon. Biro ni Dayan habang pinapanood si Liam na masayang nakikipagkwentuhan sa mga magsasaka. Mas totoo ang mga tao rito, Dayan. Tugon ni Liam, sabay sulyap sa kanya. Walang maskara, walang hidden agenda, parang ikaw. Nang lumalim ang gabi at nagsimula ng magsiuwi ang mga panauhin, naglakad ang dalawa patungo sa isang bahagi ng hacienda na kung tawagin ay ang Dungawin. Isang mataas na bahagi ng burol na may tanawin ng dagat at ng malawak na lupain ng mga Mondragon. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay sapat na upang makita nila ang isa't isa. Dayan, panimula ni Liam. Ang kanyang boses ay mas mababa at puno ng emosyon. Noong makita kita sa dalampasigan, ang nakita ko ay isang babaeng basag ang puso. Pero habang tumatagal, nakita ko ang tunay mong kulay. Ang galing mo, ang tatag mo, at ang kabutihan mo sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdadaanan mo. Tumigil si Dayan sa paglalakad at humarap sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa huni ng mga kuliglig. Liam, ikaw ang nagtayo sa akin noong lugmok ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi pasasalamat ang gusto ko, Dayan. Pag-amin ni Liam. Humakbang siya palapit. Sapat na para maramdaman ni Dayan ang init ng kanyang katawan. Ang protektahan ka sa boardroom o laban kay Jacob. Madali lang yung para sa akin. Pero ang pigilan ng sarili ko na mahalin ka, yan ang pinakamahirap na trabahong ginawa ko. Napatidig si Dayan sa mga mata ni Liam. Wala doon ang matigas na negosyante. Tanging ang lalaking tapat na naghihintay ng kanyang sagot. Akala ko, matapos ang nangyari sa amin ni Jacob, sarado na ang puso ko. Mahinang sabi ni Dayan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Natakot ako, Liam. Natatakot akong magtiwala muli. Dahan-dahang hinawakan ni Liam ang magkabilang kamay ni Dayan at tinalikan ang kanyang mga palad. Hindi kita minamadali, pero gusto kong malaman mo na simula ngayong gabi, bawat hakbang na gagawin mo. May Liam Salvador na nasa tabi mo, hindi sa likuran mo, para protektahan ka lang, kundi sa tabi mo dahil katuwang kita sa lahat. Sa ilalim ng saksi ng buwan at ng lupang kanyang kinalakihan, naramdaman ni Dayan ang huling pader ng kanyang puso na gumuho. Inilapit niya ang kanyang sarili kay Liam at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Mahal din kita, Liam. Hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng kaginhawaan sa piling mo na hindi ko naramdaman sa dati kong asawa. Pangako, hindi ka magsisisi, Dayan. Yumakap ng mahigpit si Liam. Isang yakap na nagpaparamdam ng seguridad at bagong simula. Sa gabing iyon, sa Hacienda Mondragon, hindi na lang paghihiganti ang nagpapatakbo sa buhay ni Dayan. Natagpuan na niya ang tunay na kayamanan, ang pag-ibig na hindi niya kailangang muling ituturing na freeloader. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng National Bureau of Investigation ay tila napakaliwanag para sa madilim na tadhana ni Jacob Salcedo.
Pagkatapos ng ilang linggong pagtatago sa mga pinagkakautangan at pag-iwas sa mga warrant of arrest, tuluyan na siyang nahuli. Ang dating makapangyarihang CEO ng Zama Solutions ay mukhang lalaking walang direksyon. Gusot ang suot na polo, may mga eye bags na kasing lalim ng kanyang mga pagkakamali at nakaposas ang mga kamay. Sa labas ng gusali, huminto ang isang itim na Land Cruiser. Unang bumaba si Liam. Sa kabila ng pagiging abalang bilyonaryo, ay hindi iniwan ang panig ni Dayan. Pagkatapos ay inalalayan niya si Dayan sa pababa. Ang kanyang aura ay tila isang babaeng ganap ng malaya. Nang makita ni Jacob si Dayan, tila biglang nabuhay ang kanyang pag-asa. Pilit siyang kumawala sa mga pulis na humahawak sa kanya para lamang makalapit sa dating asawa. Dayan! Dayan! Maawa ka! Sigaw ni Jacob. Ang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Sabihin mo sa kanila na iurong mo ang kaso. Nagkamali ako, Dayan. Nadala lang ako ng ambisyon. Mahal kita, alam mo yan. Tumigil si Dayan sa harap niya. Sapat ang layo para hindi siya maabot ni Jacob. Walang galit sa kanya muka. Tanging isang malalim na pait at tawa. Mahal mo ako, Jacob? O mahal mo ang pera at status na idudulot ko sa'yo? Noong tinawag mo kaming hampas lupa ni tatay, noong ipinagpalit mo ako sa harap ng maraming tao, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Luluhod ako, Dayan. Luluhod ako sa harap mo. Patawarin mo lang ako. At sa harap ng mga kamera ng media at ng mga taong naglalakad sa paligid, ay lumuhod si Jacob. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Isang pagkakataon pa, Dayan. Please. Bago pa makasagot si Dayan, ay lumapit na si Liam at inlagay ang kanyang kamay sa baywang ni Dayan. Isang tahimik na paalala na mayroon na siyang tunay na sandigan. Huli na ang lahat para sa drama mo, Jacob. Ang kasong kinakaharap mo ay hindi lang civil. Mayroon kang estafa, falsification of documents, at tax evasion. Kahit iurong ni Dayan ang lahat, ang batas na ang kalaban mo. Tumingin si Dayan ng diretso sa mga mata ni Jacob. Sabi mo noon, isa lang akong freeloader na wala akong karapatan sa buhay mo at bahay mo, sa kumpanya mo. Ngayon, Jacob, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang walang natira. Ikaw ang naging biktima ng sarili mong kasakiman. I'm sorry, Jacob. Kung noon tanggap ko na maliitin mo ako pero ang tratuhin na parang basura ang tatay ko at pagsalitaan siya ng masakit na salita, ay hindi ko kinaya pa. Lalo na makita ko na sa mismong bahay natin, dinala mo ang babae mo. Hindi ako martir para hayaan kong lokohin ako. Seryoso na saad ni Dayan. Security. Pakidala na siya sa loob. Malamig na utos na Liam. Habang hinihila si Jacob ng mga pulis, patuloy ang kanyang pagsisigaw at pagmamakaawa. Ngunit hindi na siya nilingon ni Dayan. Huminga na malalim si Dayan at tumingin sa asul na langit. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tila tuluyan ng tinangay ng hangin. Tapos na, Dayan. Bulong ni Liam sa kanyang pandinig. Ang huling kabanata ng madilim mong buhay sa piling ng asawa mo ay sarado na. Salamat, Liam. Tugon ni Dayan habang nakasandal sa balikat nito. Dahil sa'yo, nahanap ko ang tapang na akala ko ay wala ako. Ngayon, handa na akong isulat ang bagong kwento ko. Kasama ka. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Hacienda Mondragon, na dati ay isang tahimik na taniman, ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa at modernisasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Dayan bilang chairperson at sa estratehikong gabay ni Liam, ang Mondragon Salvador Ecotech City ay naging matagumpay. Ang mga magsasaka ay hindi na lamang manggagawa, kundi mga shareholders na ng kumpanya. Ngunit, sa likod ng tagumpay sa negosyo, may isang mas mahalagang okasyon na ipinagdiriwang ang buong probinsya. Ngayong araw, ang mga kalsada patungo sa mansyon ng mga Mondragon ay nagpapalamutian ng mga puting rosas at telang seda. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang kape at bulaklak. Ito ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat, ang kasal ni Dayan at Liam. Sa loob ng silid, nakatitig si Dayan sa kanyang refleksyon sa salamin. Suot niya ang isang trahe de boda na gawa sa pinakamahusay na telang pinya na may mga detalyang perlas na sumasagisag sa kanyang katatagan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata.
Tanging ang nikning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Pumasok si Tatay Chris, suot ang isang dekalidad na barong Tagalog, bakas ang luha ng katuwaan sa mga mata ng matanda. Anak, napakaganda mo. Kung nasaan man ang nanay mo, siguradong abot langit ang ngiti niya. Salamat, Tay. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Yakap ni Dayan sa ama. Dahil sa'yo, nahanap ko ang lakas na bumangon. Dati anak, hinayaan kong sundin mo ang hiniling mo sa akin na ilihim na asawa mo ang totoo. Yung totoo nating pagkatao. Dahil sabi mo ay gusto mong subukan ang pagmamahal niya sa'yo kahit wala kang pera. At hindi ako nagkamali ng desisyong sundin ka dahil nakita natin ang totoo niyang pagkatao. At ngayon, alam kong magiging masaya ka sa piling ni Liam dahil kilala ko ang batang yon. Salamat, Papa. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Naiiyak na saad ni Dayan habang niyakap siya ng kanyang ama. Ang seremonya ay ginanap sa gitna ng malawak na garden ng hasyenda sa ilalim ng puno ng akasya na saksi sa lahat ng hirap at ginhawa ng pamilya Mondragon. Nang tumunog ang instrumental na bersyon ng kanilang paboritong kanta, nagsimulang maglakad si Dayan. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Liam Salvador. Ang kanyang seryosong mukha ng bilyonaryo ay ngayon ay basang-basa ng luha. Para kay Liam, ang lahat ng kanyang yaman at tagumpay sa mundo ay handa niyang ialay sa kanyang mahal na asawa at magiging pamilya. I, Liam, take you, Dayan, to be my partner in life and in love. Panata ni Liam habang suot ang singsing sa daliri ni Dayan. Pangako ko na hindi ko na kailanman muling titingin sa likod ng may takot. Ang iyong katuwang, ang iyong sandigan, at ang iyong tahanan. In the boardroom and in this life, we are equals. Ay, Dayan, take you, Liam. Sagot naman ni Dayan na may buong pagtitiwala. Salamat dahil tinuruan mo ako mahalin muli ang aking sarili bago mo ako minahal. Handa na akong tahakin ang hinaharap. Alam kong sa bawat hakbang, kamay mo ang hawak ko, love. Nang ihayag ng pari na sila ay mag-asawa na, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa buong hasyenda. Ang mga tauhan sa bukid, ang mga business partners, at ang mga kanilang pamilya ay sabay-sabay na nagpalakpakan. Sa piging na sumunod, habang nagsasayaw ang dalawa sa ilalim ng mga bituin, tila wala ng bakas ang mapait na nakaraan. Si Jacob Salcedo ay isa na lamang malayong alaala. Kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang hatol sa likod ng mga rehas. Ang hustisya ay nakamit at ang pag-ibig ay nagwagi. Masaya ka ba, Mrs. Salvador? Bulong ni Liam habang magkadikit ang kanilang mga noo. Sobra, Liam. Higit pa sa inaakala ko. Tugon ni Dayan. Habang tanaw nila si Tatay Chris na masayang nakikipag-inuman ng lambanog sa mga kasamahan, naramdaman ni Dayan at Liam ang kapayapaan. Ang kwento ni Dayan ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagtapos sa isang bagong simula kung saan ang bawat bukas ay puno ng liwanag, katarungan at walang hanggang kaligayahan. Para kay Dayan ay nahanap na niya ang tunay na pag-ibig sa piling ng kanyang asawa. Siya ang magiging ilaw ng tahanan na handang gawin ng lahat para pagsilbihan ng kanyang mahal na asawa at mga magiging anak. At dito na po nagtatapos ang full story na aking handog sa inyo. Sana ay samahan niyo ako sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.